Dahil nga sa mainit ang nagaganap ngayon sa Egghead Island at papatakas na ngayon itong Straw Hat Pirates papunta sa Elbaf, tumataas nga ang tsansa na once na magtagumpay itong pagtakas ng Straw Hat Pirates tataas din ang mga bounties nila. Bakit? Dahil imagine, hindi mabilang na Cypherpol agents, isang Gorosei, isang Admiral, 9 na Vice Admirals, at 100 barko ngayon ang naka-standby para sa pagpatay kay Dr. Vegapunk. Meaning ganito na lang sila kadedicated para sa misyon na to. Kaya naman kung sakali nga at mag-failed itong misyon na to, siguradong ia-alerto ng buong Marines pati na ng world government ang lahat ng resources nila, mapatay lang itong si Vegapunk. Ngayon kung sakali nga at magtagumpay itong sila Luffy, siguradong itataas na ng Marines ang mga bounty nila. At yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Ipipredict nga natin yung possible na magiging bounty ng buong Straw Hat Pirates pagtapos netong Egghead Island arc. So first for comparison lang sa nangyaring Ohara incident nga kung saan ang nag-iisang nakatakas si Robin, although isa nga lang siyang bata, binigyan siya ng world government ng 79 million belly na bounty. Yes guys, ganito kataas. Imagine, ang nagagawa lang ni Robin ang makabasa ng mga poneglyphs at wala pa siyang knowledge patungkol sa Void Century. Kaya what more kung may knowledge pa siya, 'di ba? Kaya naman ito nga yung magiging basihan natin sa una nating ipipredict na bounty, which is si Dr. Vegapunk. Dahil nga sa may knowledge si Vegapunk patungkol sa Void Century sa pamamagitan ng mga libro sa Ohara, at given na capable siyang gumawa ng armas na kayang lumibel sa isang ancient weapon gaya ng ginamit ni Imsama, sa tingin ko nga na ang magiging bounty niya 2 billion belly. Yes, ganito agad kataas. Dahil besides nga sa mga nabanggit ko, sobrang crucial nga ng role ni Vegapunk sa side ng Marines at world government. Nang dahil nga sa mga Seraphim niya, nagawa niyang punan itong pagkabuwag ng 7 Warlord system. Siya nga rin yung gumawa ng mga pacifistas na sobrang laki ng tulong sa Marines. May mga weapons din at kung ano-ano pa na siya lang ang nakakagawa. Kaya naman itong 2 billion belly nga na bounty niya masasabi nating sakto lang para sa kanya. Ang sumunod naman mag-proceed na tayo sa Straw Hat Pirates. Una si Luffy. Bali itong prediction nga natin ng bounty ni Luffy nakadepende pa kung matatalo niya si Admiral Kizaru o hindi. Kung matatalo niya nga siguradong mas mataas yung magiging bounty niya. Pero kung hindi niya to matatalo at tatakas lang siya, syempre tataas pa rin naman ng konti yung magiging bounty niya. So ibase natin sa worst case scenario. Kung sakali nga at magtagumpay na makatakas itong si Luffy papunta sa Elbaf, sa tingin ko nga naaangat yung bounty niya into 4 billion belly. Yes, tataas ng 1 billion belly sa current bounty niya na 3 billion belly. Sa tingin ko nga na itong bounty na to ang magse-separate sa kanya sa mga nakasama niya sa Wano arc, which is sila Eustace Kid at Trafalgar Law. Dahil kung matatandaan nyo, pare-parehas nga yung bounty ng tatlong to pagtapos ng Wano arc. Ang pinagkaiba nga lang nila si Luffy ang hinirang na isa sa mga emperor. Pwede nga nating sabihin na purposely na ginawa ito ni Oda. Para nga naman patas silang tatlo, since pare-parehas nga naman silang nag-effort sa pagtalo kila Big Mom at Kaido. Though ang possible idea nga ni Oda hindi ito pang matagalan. Dahil sa mangyayari ngang Egghead Island arc tataas ulit ang bounty ni Luffy. So it makes sense nga para sa akin itong 4 billion belly dahil on paper nga parang le-level na siya kay Shanks. Since si Shanks nga may 4 billion and 48 million belly ngayon na bounty. At speaking of Shanks, na alam naman nating nasa Elbaf ngayon kung sakali nga at maging 4 billion belly talaga ang bounty na itong si Luffy, it makes sense din na ito na yung tamang oras ng pagkikita nila. Dahil as Luffy promise nga ibabalik niya daw itong Straw Hat ni Shanks once na maging great pirate na siya. At dahil nga sa isa na siya sa mga emperor at kalibel niya na itong bounty ni Shanks, sa Elbaf arc na nga ang tamang oras ng reunion nila, 'di ba? Ngayon mapunta naman tayo kay Zoro. Dahil nga sa ang katapat ni Zoro ngayon itong si Rob Lucci, at technically nga itong si Lucci ang pinakamalakas sa lineup ng Cypherpol agents, mukhang ang magiging bounty nga nitong si Zoro tataas ng 500 million belly. Kaya naman over
overall ang possible na magiging bounty ni Zoro 1.61 billion belly, na kung magkataon nga at tumama ito siya na yung may pinakamataas na bounty sa hanay ng mga first mate, since currently nga itong si King pa rin sa mga first mates ang may pinakamataas na bounty na na-reveal sa series ng One Piece. Sa part naman ni Sanji para sa akin nga similar lang yung itataas ng bounty niya kay Zoro, which is 500 million belly rin, meaning magiging 1.5 billion belly na ang bounty netong si Sanji. Ang rason ko nga dito dahil nga sa currently mas mataas yung bounty ni Jinbei kesa kay Sanji, mukhang puputulin na nga ni Oda yung debate patungkol dito at ibabalik niya na bilang ikatlo sa may pinakamataas na bounty itong si Sanji. Sa paanong paraan? Dahil nga sa nakita nating bumaba na sa labo pace itong si Sanji, at base nga sa chapter review natin sinabi ko nga na ang possible na makakatapat niya itong mga vice admirals, mukhang i-expose na nga ni Oda itong si Sanji sa mga marines para i-take note nila na hindi pipitsuging miyembro itong si Sanji ng Straw Hat Pirates. At syempre dahil dito itataas na ng mga marines itong bounty niya ng similar kay Zoro. Sa part naman ni Nico Robin na currently may 930 million belly na bounty, dahil nga sa nalalapit ng makapunta itong Straw Hat Pirates sa Laugh Tale dahil sa isa na nga lang ang kailangan nilang road poneglyph, mukhang itataas nga ng mga marines itong bounty niya sa tingin ko ng 500 million belly rin. Yes guys, similar kila Sanji at Zoro. So kung magkatotoo nga ito hindi na nakakagulat, since from Wano arc nga na 130 million belly lang ang bounty niya, tumaas nga ito ng 800 million belly. Kaya it makes sense na itataas rin ito ng sobra-sobra pagtapos ng Egghead Island arc, since siya nga ang nag-iisang ingredient para mapuntahan ang Laugh Tale, dahil sa siya nga lang ang nakakabasa ng mga poneglyphs. Sa part naman ng iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates gaya nila Usopp, Jinbei, Nami, Franky at Brook, sa tingin ko nga na pare-parehas lang yung itataas nilang bounty. Kung sa Wano arc nga nagkaroon sila ng increase na 300 million belly, sa tingin ko nga na ganito pa rin yung magiging increase ng mga bounties nila. So sinama ko nga sa grupo na to si Jinbei dahil pinoportray nga ni Oda na parang hindi tutulong itong si Jinbei sa laban, nang sa ganun nga naman makuha ni Sanji yung spotlight at magkaroon ng mas mataas na bounty kesa sa kanya, meaning ang magiging bounty netong si Jinbei 1.4 billion belly galing sa 1.1 billion belly. Mas mataas nga si Sanji ng 100 million belly. Si Usopp naman magiging 800 million belly. Si Nami 666 million belly. Si Franky naman 694 million belly. At si Brook 683 million belly. Sa part naman ni Chopper nakadepende pa nga yung magiging bounty niya sa kung ano yung ipapakita niya ngayon sa nangyayaring Egghead Island arc. Dahil nga sa pinoportray na parang pet lang siya ng Straw Hat Pirates kaya hindi siya nabibigyan ng mataas na bounty, kung sakali nga at ipakita ni Chopper sa mga marines na hindi siya pet at actually halimaw rin siya in terms of battle, sa tingin ko nga na magkakaroon din siya ng increase na 300 million belly. Yes guys, pero kung sakali nga at hindi mapakita ni Chopper yung lakas niya sa mga marines, sa tingin ko nga na magkakaroon lang siya ng increase na 10,000 belly. So may dalawang way nga para sa magiging bounty netong si Chopper. Bali yung point nga ng pagkakaroon ng bounty ng Straw Hat Pirates pagtapos netong Egghead Island arc, gaya ng sinabi ko kanina, ito nga yung parang magiging worthy bounty nila na makukuha sana nila sa Wano arc. Pero dahil nga sa marami silang kasama o naging katulong sa arc na yon, nag-hold back lang si Oda sa pagbibigay ng karapat-dapat na bounties nila. Kaya nga nakita natin na pinarehas lang ni Oda yung bounty ni Luffy kila Eustace Kid at Trafalgar Law. Si Zoro naman hindi tumaas ang bounty ng lagpas kay King. At si Sanji ginawang mas mababa yung bounty kesa kay Jinbei. Anyway, para sa inyo ba, ano sa tingin nyo ang magiging bounty netong buong Straw Hat Pirates pagtapos netong Egghead Island arc? Isama nyo na nga rin si Dr. Vegapunk. Mas mataas ba sa binigay ko o mas mababa? Bali kung may suggestion nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!